Hinamon ng isang grupo ang NEDA na mamalengke at magluto ng pagkain sa halagang 21 pesos na kanilang basehan sa kada meal ng isang tao para hindi siya maituring na food poor. Para naman sa Ibon Foundation, hindi 64 pesos, kundi 90 pesos dapat ang budget kada tao, kada araw. Tipid na raw yan. Sa bawat araw na lumilipas, ang mundo ay patuloy na umiikot at nagbabago. Di maitatangging may mga taong napag-iiwanan sa anino ng sistemang nagtatakda ng halaga ng buhay. Ilan na rito ang mga mamamayang nagsisimula pa lamang bumuo ng pangarap. Ayon sa National Economic and Development Authority, kaya raw mabuhay ng isang tao sa halagang 64 na piso kada araw. Sapat nga ba ang halagang ito kung kapalit nito ay ang halaga ng kalusugang para sa darating na pang-araw-araw na gawain? 64 pesos, isang halaga na sa iba'y simpleng bagay lamang. Ngunit para sa milyong-milyong Pilipino, katumbas nito ang bigat ng gastos para sa kanilang pangarap. Ngunit paano nga ba nasusukat ang halaga ng isang tao sa isang numero? Ngayon po ay ating interviewin ang isa sa mga estudyante na kung saan sila ay namumuhay mag-isa. Aalamin po natin ngayon yung kanilang mga panayam patungkol sa NEDA. Hello po, magandang hapon po. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo sa bahay niyo ngayon? Okay lang. Hindi ba kayo namimiss yung pamilya nyo, gano'n? Minsan po namimiss ko. Minsan po, umuwi din po. Every week naman po kayo na uwi. About po sa everyday, sa everyday expenses nyo, specifically dun sa pagkain, ano yung masasay nyo po dun sa pagkain nyo? Ano yung daily expenses nyo dun? Kapag pang-araw-araw kasi, minsan nag-range ng 100 to 200 buong araw na yun. 3 beses na po sa pagkain? 3 beses na po sa isang araw. Alam niyo po ba yung sa NEDA na may research sila about sa 64 pesos? Ano po yung masasabi niyo dun na ayun, ganun yung na come up nilang solusyon, yung 64 pesos sa isang araw daw, ang pagkain? Siguro nung nalaman ko yun, nagulat din ako and nagtataka kung bakit nag-come up sila sa presyong 64 kada araw. Kasi kitang-kita naman sa pagtaas ng presyo natin ngayon, lalo na sa mga bilihin, na hindi sapat ang 64 kada araw. So, nagtataka ako bakit ganon. Kasi nung nakita ko rin yun, parang mas pinili nila yung mga produkto na mabababa lang ang presyo. At minsan, hindi pa natin nakikita sa mga tindahan. So, ayun. Diba? Parang doon natin nare-realize na iba't iba talaga yung presyo per tindahan. Sa tindahan po ba, ano yung usually yung binibili na pagkain? Minsan bumibili ako ng itlog, mga canned foods lang, tsaka noodles. Kasi, ngayon, mababa rin ang presyo ng mga canned foods kumpara sa mga ulam na kailangan palutuin, gano'n. So, mas pinipili ko muna. Yung canned foods, ano yung ranging price niya sa ngayon? Ang canned foods kasi minsan nag-range ng 30 to 40, gano'n. So, kung natin sa isang meal lang, hindi po sapat ang 64.
Diba? Kasi isang canned foods, isang pagkain sa ano lang yun. Paano pa kaya pag tatlo, diba? Bali, magkakaroon na ng 90 pesos, doon pa lang nag-exceed na. Eh kapag po sa bigas, ano po ba yung mga binibili nyo ngayon sa bigas? Anong price yung sa isang kilo? Ang presyo ng bigas niya, nakita ko mga 58 to 60, 65, ganun. So, mas pinipili ko rin ng mga mabababa lang ang presyo para mas motivate ako. Kapag po ba, may karinderya po ba dito sa inyo malapit? Kapag po sa karinderya, ano po yung nyo, sa isang pagkain, magkano po yung nagagastos nyo? Ang isang pagkain lang, ang isang ulam dun sa isang order ng ulam sa karinderya, nag-range lang ng 60 pesos. 60 pesos, pero Opo. isang kainan Isang lang kainan. sa lagayan, no? Kaya doon talaga makikita. Sa yung palagay po, mahalaga po ba yung pagkain depende sa nutrisyon o para lang mabuhay ka? Para sa akin kasi ngayon, dahil nga mataas na ang presyo, hindi ko na rin tinitignan ng nutrition eh. Kasi bali ang ano na lang, para mabuhay may makain ka sa buong araw. Lalong-lalo na as a student, di ba? Medyo hirap talaga tayo kasi nutrition nga. Pero sa tingin nyo po, okay pa naman until now yung nyo, cost of living? Sa ngayon, okay pa naman. Pero kung sabihin natin tumagal-tagal, mas lalo rin tataas ang presyo, siguro hindi na rin sapat. Alam, magkano po ba yung expenses nyo? Sabihin natin isang araw, magkano sa tingin nyo yung nag-expenses nyo sa pagdating sa pagkain? Minsan nagkukos siya ng 100 to 150. Yan, kabuang isang Doon araw. pa lang no 100 nag-exceed na. Doble na sa presyo ng NEDA na binigay sa akin. Di maikakailang dahil sa dami ng gastusin sa tahanan, animoy biting kumot kung mamaluktot si Ivan sa pagtitipid sa pang-araw-araw na gastusin. Kung kaya't hiningan pa namin ng panig ang karumit nitong si Paulo. Ngayon po, mag-interview pa tayo ng isang estudyante rin na nakatira sa kanyang sariling bahay, na nag-dorm malapit sa kanyang school. Kamusta po kayo? Okay lang po. Alam niyo po ba yung ngayon, yung research ngayon about sa NEDA na mabubuhay daw yung isang tao kapag gamit-gamit yung 64 pesos na pera sa isang araw? Yes po. Familiar Pagdating sa po ako. pagkain. Pagdating po sa mga pang-araw-araw niyong buhay, specifically dun sa pagkain, mga magkano po ba yung expenses na gagastos? Sa isang araw, siguro umaabot ako ng 120 kasi hindi na ako nag-aalmusal, so na lang, lunch tsaka dinner na lang. So, ayun. Bale, 2 beses lang po kayo Yes, nakain, tas 120 na yun. Kapag po ba sa school, nabili kayo, ganon, magkano po ba yung mga naaabot nun? Mga 70 pesos kada isang order ng pagkain. 70 pesos. Tapos meron pa pong sa iba, meron pang mga 80 pesos. Nakadepende pa sa tindahan. Sa tingin niyo po ba, ano yung mas mahalaga? Since, syempre, nag-live kayo alone sa dorm nyo. Kapag po ba nabili kayo ng pagkain, ini-specify nyo kung ano yung mas nakakaganda para ba sa health nyo or kung ano yung mas nakakamura para sa inyo? Actually, sa totoo niyan, ang mas prioritize ko ngayon is yung makakatipid kasi nakakaya rin naman na lagi na lang humingi ng sustento sa magulang. Kasi, ano po ba yung allowance nyo? Pwede po bang malaman yung allowance nyo? So, umuwi po kasi ako ng every weekend. So, sa isang linggo, ang binibigay sa akin is 2K. So, pero hindi ko dapat maubos yun kasi alam mo na, para sa savings ko na rin para sa sarili ko. Tapos iba pa yung sa upa ng bahay. Yes. Bale 2K sa living pa lang ng pagkain, tapos
sa expenses din sa school, no? Pagdating po ba sa binibili nyo sa pagkain, nabili po ba kayo ng yung pangkalahatan na 1 kilong bigas, ganun, or pang araw-araw lang po talaga? Actually, pang araw-araw lang. Like, yung mga ka-dorm ko naman is nagdadala sila ng yan nga, bigas. Then, so, ang pinaka-nagagastos na lang sa araw-araw is yung pagkain ulam namin. About po dun sa research ng NEDA na 64 pesos, ano po yung masasabi nyo? Actually, nagulat talaga ako nun. Kasi nga, how come na nag-come up sila dun sa ano na yun, like 64, sobrang labo nun. Kaya, sobrang nagulat din ako nun. Lalo na ngayon, na inflation pa, no? Exactly. Like, nagka-canned goods po ba kayo? Usually, as canned goods, no? Magkano po ba yung mga nagre-range ngayon sa canned goods? Mga, 25 to 30 pesos kada isang canned goods. Kada isang canned goods. Tapos, depende pa po sa Depende. tindahan. Eh, yung kanin pa, iba rin yun. Kaya, doon natin marirealize talaga. Sa ano po, pagdating sa pagkain nyo, araw-araw po ba kayong 2 beses lang sa isang araw na kain? Or meron din namang time na? Depende, kasi minsan kasi ang schedule ko is meron akong schedule na 10 AM yung pasok ko. Pero kapag 7 AM yung pasok ko, hindi na talaga nag-breakfast nun. Usually coffee na lang. Ayon sa mga numero, sapat na raw ang 64 pesos para mabuhay sa isang araw. Ngunit sa mata ng bawat Pilipinong bumabangon sa araw-araw, sapat nga ba talaga ang halaga nito para harapin ang bigat sa buhay? Hindi naman lahat ng tsaka yung mga presyo rin ng bilihin. Malabo kang makakamap ng ganung presyo sa lang. Tsaka kung 64 pesos, wala kang makukuha ang sustansya sa makakain mo doon. Kaya kung usually, kasi dapat mga meat talaga yan. Kung meat naman 64, hindi siya talaga kakasya. As a student din, no, na hindi talaga, dito natin marirealize na hindi talaga kinakaya ng 64 pesos kahit isang tao lang sa kinakain ng 3 beses sa isang araw. Kailangan po. Thank you! Paano nga ba mabubuhay ang isang tao sa halagang 64 pesos kada araw? Ito ang hamon na inihain ng ilang eksperto mula sa National Economic and Development Authority of the Philippines. Ngunit para sa mga estudyanteng Pinoy, posible nga ba ito? Sa parte ng dokumentaryong ito, susubukan ng aming grupo ng mga estudyante ang 64 pesos na hamon sa loob ng isang araw at aalamin kung sapat ito sa kanilang mga pangangailangan na pagkain. Ngayon po, dito po tayo sa palengke, kung saan aalamin natin yung mga presyo at kung abot kaya nga ba talaga yung mga bilihin. Gamit-gamit ang 64 pesos na itinalaga natin at kasama natin ang isa sa estudyante ng paaralan na ito. So, tara! Dire-diretso na lang. Bili ka na ng pwede mong mabili. Good morning po. Magkano po isang itlog? Ano po? 2 nga po. Ano po po? Tapos magkano po isang dilis? Isa din po. Kita pa na eh. Bibili pa po ako bigas eh. Ano po? Pakilo na lang natin kung may mabibili pa bang bigas sa natitirang pera. Ano pa po ba? Ayun lang po. 38 po na isang ano? 38
you po. Tanong mo magkano na lang. Alamin natin ngayon kung meron nga ba talagang mabibili na 26 pesos para sa bigas. May 1/4 po kayong bigas na binibenta. Pwede pong 1/4 yung bigas na wala po. Kilo lang po per kilo. Ay, pwede po. Pwede. Tingin niyo po kuya, aabot po yung 26 pesos para sa bigas. Pwede Sige po, naman. 26 pesos. Sa aming paghahanap ng kasagutan sa rough road ng Indang Cavite, dito namin natagpuan ang mag-dormate na sina Kyla at Janelle. Since ano po kayo, dorm girly, isa po kayong nagdo-dorm na estudyante, based po sa kinakain nyo pang araw-araw, nakakamagkano po ba kayo dun? Ay, siguro pag lunch sa 50, tapos dinner din 50, siguro 100 ako. Pang araw-araw Araw-araw nakaka-100 po kayo sa pagkain pa lang. Alam niyo po ba yung Saneda na 64 pesos? Ano po yung magiging reaction niyo about dun sa issue na yun? Tapos kung kaya po ba talaga yun? Sa tingin ko akin, hindi siya kaya. Kasi sobrang mahal na ngayon ng mga bilihin. Tapos 64, parang wala kang makakain dun eh. Totoo po. Wala na talaga. Kahit tinapay ata, di na rin kaya ng 64 eh. Though meron pa rin mga tres-tres lang, mga Yung mga tusok-tusok, pwede. Pero kung yung parang meal mo talaga siya, kung mabubusog ka, pero hindi. kapag, lalo na pag sa isang araw pa, di ba? Ano po ba yung mga kinakain nyo sa isang araw? Kayo po ba yung canned goods na na mahilig mag-canned goods, noodles, or gusto nyo po talaga may sabaw, gano'n? Kasi dorm kami. Totoo. Ganun lang talaga ang pagkain namin. Puro canned foods. Tapos noodles. Depende na lang sa amin kung bibili kami ulam. Totoo. Tapos, nagsasaloy-soy po ba kayo? Ngunit sa 64 pesos, may kabuntot na tanong. Hanggang saan ang kaya ng 1 piso? At ang mas matinding tanong, hanggang kailan tayo magtitiis sa isang realidad na tila hindi kumikilala sa ating halaga? Sa tingin nyo po ba, kapag binigyan namin kayo ng 64 sa isang araw, ayun lang yung gagastusin nyo, kaya nyo po ba mabuhay? Sa buong araw? Opo. More likely more on survival na lang. Kasi minsan kapag talaga pag nutrition yung iniisip natin, mas mahal, 'di ba? Yung mga tawag dito. 'Di ba may mga vegetarian, mas mahal yung pagkain nila kaysa sa mga regular na consumers lang. Hindi ko kaya. Yun sa nutrition. Nutrition ata. Kasi di ko kaya ng araw-araw canned food. Payat na nga ako eh. Ano na lang Paano na lang talaga ako, be? Pag ganun. Kaya mas po talaga, mas mahalaga sa inyo yung nutrition. Kasi, syempre, kapag sinabi kasing mas nakakamura, parang naglilid yun sa paunti-unting pagkakamatay natin. Di ba? Parang very unhealthy na yung nagiging process natin. Baka mamaya magutom ka na, malibasan ka na ng gutom kapag inisip mo na kailangan 64 lang. Kapag yun lang talaga yung limit. Yung allotted lang talaga. Kasi sabihin na natin sa umaga pa lang, nagkakape po ba kayo? Oo. Kape, Minsan magkano na gatas. po ba kape ngayon? Di ko lang siya, pero parang ang 12 pack nasa 12, 15. 12 pesos pa lang, edi minus na agad Oo. yun. Tapos kanin pa, tapos ulam pa, di ba? Diretsuhan, kaya mahirap talaga. Yung pagkain nyo po ba ng pang, like, dito sa dorm, pang 1 week nyo na po ba yun binabudget? Hindi. Kasi araw-araw, iba-iba cravings ng tao. Tapos, tama. syempre, kapag nag-crave ka minsan, may street food sa labas. Di mababawasan yung allowance mo. Ganyan, kasi iisipin mo, magigilty ka kasi
imbis na pangbili mo siya ng ulam, maano mo na siya, like, mako-consume mo siya sa cravings. Nalungkot ako doon dahil 64 pesos kada isang tao, 3 times a day. Parang hindi kasi tama yung data na kinuha nila. Parang pinakaluma pa yung ano eh. Hindi alam kung saan inugot yung data na 64 pesos. Kasi magkano na mga presyo ngayon ng ano. Katulad ng kakain ka sa karinderya, mga gulay, 35 pesos. At yung kanin, 60 pesos. So, isang kainan lang yun. So, sa tingin mo, sa isang kainan lang talaga hindi na nagpapakasya yung 64 pesos. Paano pa kaya sa pang 3 beses sa pagkain sa isang araw? Yung ano po ba, yung mga pagkain niyo po sa dorm, since nagdo-dorm po kayo, di ba po? Meron po ba kayong tinatakdang pera per week para sa pagkain lang? Ako kasi sa amin, nagbabaon ako ng delata galing sa bahay na. Yun lang. Yung mga delata na po yun, sa tingin niyo magkano po yung ranging price? Mga delata umabot ng ano, yung 30 pesos, mga ganun. 30 pesos para isang delata. Isang delata. Yung isang delata po ngayon, natagal ng ano po, ng isang kainan niyo lang o hinahati niyo po sa Kung tipid ka, aabot siya ng ano, ng 2 kainan. Pero sa tingin niyo po, kaya naman ng delata. Pagdating po ba sa, sabihin natin para sa sarili mo, ano yung mas uunahin mo? Yung nutrition mo o kung saan ka mas nakakamura? Pag kunwari bibili ka ng pagkain, ano yung mas pipiliin mo? Maging healthy living kang pagkain pero makakagastos ka ng mataas? Or ano, yung dun ka sa mas nakakamurang bilihin pero hindi masyadong sapat para sa nutrition mo? Kung ako, mas pipiliin ko yung ano, balance. Kasi pwede naman yun correct. Sa isang araw, isang gulay, sabay isang tipid na pagkain. Tapos na tayo bumili sa palengke, aalamin naman natin ngayon kung ano nga ba talaga yung nabili po ni Kuya sa pamamagitan ng 64 pesos. Ano po kayo nabili niyo dyan? Yung una po is 2 itlog. Ito, na may 18 pesos. Then, isang dilis po for 20 pesos. Sa tingin niyo Kuya, mga ilang pangkain yan sa isang araw? Aabot? Kung pagkakasyahin ko, kasya talaga, pero hindi ako mabubusog. Siguro 2 kain lang siya, tapos hindi pa kasama yung pang snacks. Kasi yung bigas niya rin po Tapos yung bigas ko lang po is worth 26 pesos. Na tingin ko naman po is pang dalawang kain lang talaga. Mga ilang takal po kaya yan sa dorm kapag sinain? Siguro nasa 3 lang siguro. Then sa tingin mo hindi talaga siya kakain? Hindi talaga kasi marami. Siyempre ako gusto ko rin ng mga coke tapos iba pang snacks na pwedeng makain. So yung itlog and dilis is hindi talaga sapat para sa buong maghapon ko. Lalo na nagdo-dorm ako. Tapos nag-aaral din. Pero sabihin na natin tanggalin yung mga coke kasi yung mga coke hindi naman yan kinakailangan. Yung para lang sa para sapat na mabuhay ka. Sa tingin mo kaya mo mabuhay dyan sa... Mabubuhay ako sa ganito pero siguro mamamayat ako ay magiging unhealthy ako kasi hindi naman pwedeng ganito na lang araw-araw. Kailangan ko din ng healthy foods like gulay tapos mga prutas. Sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, ating nasalayan ang mga komplikado at hamon na kinakaharap ng mga nagsusumikap para sa pag-unlad sa isang patuloy na pagbabago. Ang dokumentaryong ito ay hindi lamang tungkol sa mga numero. Ito ay tungkol sa mga kwento ng tao, mga pangarap, at mga realidad na humuhubog sa ating landas patungo sa hinaharap. Habang ating binabalikan ang mga natutunan, naway magbigay ito ng inspirasyon upang gumawa ng mga makatarungang desisyon.
magsikap para sa mga makatarungang pagbabago at palaging tandaan na ang bawat piso ay may halaga.